Bakit hindi natin hanapin ang budget ng Office of the President, Office of the Secretary of DOJ, at yung PDEA na ito yung malalaking Hello, kumusta po tayong lahat mga kababayan? At sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, lalo na sa mga waray na katulad ko, kumusta ka mo di dangatanan? I hope na nasa mabuti tayong kalagayan. Ngayon mga kaibigan, di ko na patatagalin ano. So una, humingi ako ng pasensya sa inyo kasi baka yung sound ko dyan or yung audio ko medyo masama pakinggan dahil nandito ko sa labas. Nasa labas ako ng isang cafe na malapit sa highway, katabi ng highway, kaya mga sasakyan na dumaraan maingay. So, but anyway, siguro naman na maintindihan nyo yung mga sinasabi ko dahil itong pag-uusapan natin is importante po na gusto ko lang i-share sa inyo yung dagdag kaalaman dahil baka hindi nyo pa nalalaman ang totoong mga detalye tungkol sa mga issue dyan sa Pilipinas, lalo na pagdating sa Confidential and Intelligence Fund. Dahil ito yung ngayon yung highlighted dyan sa Pilipinas, yung Confidential Fund na nagresulta na nag-file ng kaso yung iba-ibang grupo dyan sa Pilipinas, mga Kabayan Black, Akbayan, para sa impeachment ng Vice Presidente na alam naman natin ay pamumulitika lang yan, malinaw ng pamumulita. Alam niyo bakit ito isusuportahan ko sa inyo, kaya nga itong video na to, tapusin nyo mga kaibigan, panoorin nyo, pagpasensyahan nyo na kung hindi nyo magugustuhan yung style ng pagbabloging ko, pero dapat tapusin nyo to kasi may sigurado ako mayroon kayo dito makukuha ang importanteng impormasyon. So bago po ang lahat, gusto ko sana ninyong panoorin itong balita ng 24 oras, November 9. Panoorin nyo muna ito bago po ako magbibigay ng reaction or komento dito sa balita ng 24 oras. Panoorin nyo po mga kaibigan para at least magkaroon tayo ng basis sa discussion pagkatapos nito. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. So mga kababayan, pasensya na medyo maliwanag yung mukha ko kasi yung mailaw, daming ilaw sa harap ko, dami. Parang disco light, mga disco lights. So ngayon po mga kaibigan, kaya ko po ito isinishare sa iyo yung video na to, ginawa itong video na to kasi gusto natin malaman ang katotohanan. Ang akin lang dito is gusto ko makatulong na ilabas ang katotohanan dahil nga of course, kinakampihan ko si VP Sara dahil vice presidente natin yan. So, obligasyon natin na mga bumoto kay VP Sara na protektahan si Abteni bilang Duterte. Hindi po ako maka-Duterte, hindi po ako DDS Ito lang lilinawin natin. At bilang karapatan ko bilang Pilipino na protektahan ang ating vice presidente katulad ng pagpuprotektahan natin sa ating presidente. Now, ito po. Dito sila nagfo-focus. Ilang buwan na ito na pinag-aanohan ng lower house ng House of the Representative. Yung Committee on Good Government, itong confidential fund ni VP Sara. Now, mga kaibigan, ako
according sa COA, yun yung binalita mismo ng GMA, doon din sa COA, noong year 2023, kasi 2023 ito na confidential na kanilang pinag-iimbestigahan. Ang Pilipinas o ang admin ni PBBM, first time in history ng Philippine government na nakagastos ng pinakamalaking confidential and intelligence fund. Ito po ay magkano pong nagkakahalaga nitong total? 10,443,087,000. So napakalaki po nito na ang sabi ng COA, ito yung first time in history na pinakamalaking confidential and intelligence fund na nagastos ng gobyerno. Ay ito yung sa pakapanahon nga ni Pangulong BBM noong 2023. Now, ito lang makaibigan ang gusto kong iliwanag sa inyo, na i-share sa inyo na baka hindi tayo nalalaman itong mga nangyayari. Dahil nga nakakonsentrate tayo dito kay VP Sara na ang kanyang confidential fund na 375 million kini-question or inimbestigan natin, na samantala mayroon pa po rito malalaking confidential fund. Ano to? Mayroon pa bukod sa kanya, mayroon pang pinakamalaking confidential fund bukod sa kanya. Anong department ito? Babasahin ko sa inyo Executive Department ito Office of the President. Alam mo yung magkano? 2,250,000,000. Ang office ng President ay nagkaroon ng 2,250,000,000. So napakalaki nito mga kaibigan. Ito yung top 1 top 1 na pinakamalaking confidential fund. Ang sumunod dito is yung DOJ, Office of the Secretary. Ito yung sa DOJ Secretary mga kaibigan. Medyo yung eroplano, dumaan yung eroplano. So yung number 1 yung Office of the Office of the President, at ito yung pangalawa na pinakamalaking DOJ Secretary. So Office of the Secretary ng Department of Justice. Alam niyo magkano? 522,686,000. So napakalaki po nito mga kaibigan. Ito pa, mayroon pang pangatlo na pinakamalaki. May top 3 tayo Ito yung pangatlo, yung PDEA. Yung PDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency, na mayroon silang 500 million. So, pang-apat, si Office of the Vice President na 375 million. Okay? Now, mga kaibigan, ano po dito yung gusto kong tanim sa isipan ninyo. So kung naghahanap tayo ng confidential ng OVP, bakit hindi natin hanapin ang budget ng Office of the President, Office of the Secretary of DOJ, at yung PDEA, na ito yung malalaking kung transparency ang pinag-uusapan natin kasi sabi nung mga naghahabol sa nag-file sa complaint sa impeachment complaint for transparency. So ito na nga yung transparency mga kaibigan. Sa pinakamalaking confidential fund, pang-apat lang si VP Sara, 375, samantalang top notcher yung Office of the President. Ulitin ko lang, mayroon siyang 2,250,000,000. So saan ito napunta? Di natin ito nakita o di natin ito naramdaman na 2 billion. Okay? Yung second, yung DOJ Secretary, Office ng DOJ, nagkaroon siya ng budget na 522 million. 522,686,000. So ito yung naging budget sa DOJ. Sa PDEA, 500 million. So, kung naghahanap tayo nito sa confidential, kasi pagbibigyan natin itong mga nag-iingay sa confidential, mamaya i-discuss ko rin sa inyo yung opinion ko tungkol sa paghahabol sa confidential. So, kung maghahabol tayo na sinasabi natin, dinadahilan natin yung transparency, o bakit hindi dito natin tinatanong na iba na pinakamalaking budget? Sabi nga nila, bakit daw ito nasayang ito kasi di natin nalaman kung ano nangyari dito sa confidential na to. Ngayon, isa pa yung comment ko dito mga kaibigan, na halatang pinopolitika lang ang ating Vice Presidente. Sa dami ng problema ng ating bansa, hindi nila na tututukan yung iba pang problema.
yung mahal na bilihin, wala tayong nakikitang aksyon na malinaw na solusyon na pangmatagalan, yung taas na singil ng kuryente, taas na singil ng tubig, di ba? So pinagtuunan nila ito ng pansin. Na ang nakakainis dito, mga kaibigan, na sa ating ordinary na mind, pag sinabi kasing confidential, katulad ng mga sinasabi ng mga ni Attorney Guanzon, yung dating COA commissioner, si Attorney Guanzon, confidential po yan at natural. Ang hindi lang ko maintindihan, bakit itong mga mambabatas na ito, bakit tinatrabaho nila ang trabaho ng COA? Legislative sila, legislator sila, hindi sila commission on audit, ha? So dinadahilan lang nila for AW legislation, pero ang totoo niyan, pinagkukuhanan nila yung mga trabaho ng COA, ha? Ngayon, ang isa pa ditong nakapagtaka na di ko alam kung nasaan na ang talino nila, na pag sinabing confidential, kaya nga confidential, anong sabi ni Ombudsman, ha? Si Martires, kaya nga kung mag-i-issue ka ng resibo na ilalagay mo yung pangalan ng tao, yung identity, so hindi na po yung confidential. So wala pong resibo dyan na kailangan, at kailangan dyan gagamit ng tinatawag na nom de guerre. Pag sinabi kasing nom de guerre, assumed name. Kaya nga nagtataka ako dito kasi noong una akala ko parang namamalikmata lang tayo o nagkakamali lang tayo ng decision ng chairman ng Committee on Good Government na si Congressman Chua, na bakit binirify niya doon sa PSA, sa statistics, di ba? Bakit niya binirify itong mga identity ng mga taong ito na hindi nga ito assumed name to, alias po ito. Yung mga hinahanap niya na piatos, wala po ito doon sa PSA kasi assumed name nga to eh. Dahil pagka nilabas nyo ito, malalagay sa delikado ang buhay ng mga tao na tumutulong para protektahan ang ating bansa. Di ba? Nasa intelligence community sila. Kumbaga, ano sila, tinatago natin ang identity nila pero protektahan. So, ano ang purpose? Bakit gusto nila alamin kung sino-sino mga ito? 'Di ba? Na ginagamit nila yung mga anak bayan na mga yung mga makabayan black na mga naggigiit na gusto nila madiskubre. 'Di ba? So, nagtataka kami, bakit ini-insist nyo na kahit ang dami na nagpapaliwanag, may mga retired general na nagpapaliwanag na connected dati sa confidential fund, sa confidential at saka sa intelligence, pinapaliwanag na hindi talaga sasabihin dyan ang totoong identity ng mga tao. Ito ba na medyo nagulat na ako dito Hindi pa nakontento sa isang pinadala doon pag-verify sa mga identity ng mga taong yan sa PSA. Nagpadala pa siya ng I think 500 na mga pina-verify sa PSA na mga alias. So natural, marami magsasabi talagang PSA na walang record kasi alias nga yan eh. Katulad kay Maria Sison, may mga alias diyan sila. Si Congressman Paduano, may alias yan na dati siya. So, luwalhati ang mga alias niyan. Alam nila yan, pero nagtataka lang ako bakit pinipilit nila gawing tama ang mali. So, yun po mga kaibigan, I hope na nagkaroon kayo ng konting karagdagang kaalaman tungkol sa nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas. Na wari ko ba'y parang sila yung bang nakafocus na lang sa isang tao na hindi na nila tinitingnan yung pangkalahatan. Sabi nila, kailangan natin ng pagkakaisa. So ito yung nagkukus ng pagkawatak-watak. Alam nyo yung bakit? Kasi mga Pilipino, matatalino mga Pilipino, nag-oobserba, nagre-research katulad namin. Ito yung nakakatuwa, nakakainis at nakakagulat na kami mga Pilipino, na mga ordinaryong Pilipino nagsasalita, nagpapahayag ng kung ano yung katotohanan. Ngayon, sasabihin ng mga kongresista, sa ibang kongresista, mga mababatas, na kami ay mga trolls. Samantala, yung mga nagsusupport sa kanila, katulad nung mga pages ng mga pro-admin, pro-BBM, sino yung mga nagsusupport sa mga fake accounts, mga ghost accounts. Yun sanang sabihin yung troll farms, di ba? Kasi nga, totoo kaming Pilipino na nagsasalita sa inyo, nagre-react kami, karapatan namin yun. So bakit sasabihin nyo na mga trolls kami na wala ito karapatan namin at nagsasabi kami ng katotohanan. So medyo nagsasabi ko nga na talagang ang mundo ay malapit na magwakas kasi nasa Biblia yan na ilalaganap talaga yung kasamaan sa mundo na
nalulungkot lang ako na parang nakikita ko yung mga senyales dahil dito sa pinagagawa ng mga kongresista na pilit nila tinatama yung mali. Ha? Sa totoo lang, ha? Sa wari ko yung mga maling hakbang nila ay pilit nilang ini-inject sa atin na magiging tama. Ha? Tapos ito tayo nagsasalita ng kung ano yung tama, nagre-react tayo, tapos tayo pang sasabihin mga trolls, tayo pa yung sasabihan na dapat imbestigahan ng NBI. So sila, okay lang sa kanila magawa ng mga kung ano-ano, so free lang sila. Ganun ba yun? So mga kaibigan, please lang ha, mga kababayan, siguro, kailangan po natin na ma-realize na we need to be fair. Okay? Hindi ko mo nagsasalita tayo dito ay DDS tayo. Hindi tayo nagsasalita dito against sa BBM tayo. Ang atin dito is palabasin natin ang katotohanan. Maging fair po tayo. Ha? Hindi tayo pwede na kumampi sa mga taong may personal na motibo. Ha? At lalong hindi tayo dapat pumayag na ilagay sa alanganin ng ating bansa na may mga tao na gustong guluhin tayo para sa kanilang personal na interest or kapakanan. Ha? Wag tayo papayag na itong ating bansa magkakagulo lang dahil sa mga aksyon na hindi ka nais-nais ng ibang kongresista na konektados sa NPA o mga nagsusuporta sa NPA, sa communist at terrorist NPA at sa what is this? NDF. Ha? Kasi pinagsusumikapan ito ng ating mga kasundaluhan na mapuksa. Pero sad to say, at sana ay patuloy tayo magmanwan, manaliksik at magbantay lalo na sa kaban ng ating bayan. Pera po natin yan at pera natin na pinagpaguran at kailangan bantayan natin dahil dami na ngayon ang nangyayari na mga paraan na mga insertion, budget insertion katulad ng 39 billion sa AKAP na ito daw ay paraan na nagiging dahilan ng korupsyon. So marami po ito mga kaibigan na dapat maging alerte po tayo. Huwag tayo may sabing pro BBM, magsabing pro DDS tayo. Huwag po tayong ganyan kasi magkakagulo lang, magkakahati-hati lang ang ating bansa. Ang kailangan ito pagkakaisa. Pagkakaisa hindi dahil ibagsak si BP Sara o ibagsak si BBM. Ha? Pagkakaisa na maging progresibo ang ating bansa. Ha? Kasi magpapalabas tayo ng manifesto ng pagkakaisa. Dinadahilan natin, ginagamit natin ang batas. Yung pala pagkakaisa sa isang tao para ibagsak ang isang tao. So hindi pagkakaisa yun, kalukuhan yun. Di ba? Kalukuhan yung sinasabi mo pagkakaisa, tapos ginagamit mo yung batas ng Pilipinas, yung saligang batas. Tapos yung pala pagkakaisa para ibagsak ang isang tao, ang isang politiko. So mali yun. Mali pong yun. At nabilib po ako, I appreciate sa Iglesia ni Cristo, ha? Sa leadership ng Iglesia ni Cristo, sana patuloy tayong manindigan dahil naririnig ko na kaya daw sila bayaran, ha? Yun yung mga nababasa ko, pero I doubt it kasi may pera ang Iglesia ni Cristo, hindi naman naghihirap ang Iglesia ni Cristo So alam ko yan dahil marami ako naging kaibigan ng mga diakonisa ng Iglesia ni Cristo habang nandiyan pa ako sa Maynila. So tansya ko hindi kaya bayaran nila kasi ang Iglesia ni Cristo hindi na kailangan ng pera, mayayaman ang Iglesia ni Cristo. So hindi man ako Iglesia ni Cristo pero sa obserba ko hindi kaya bayaran. At I hope na patuloy tayo manindigan lalo na yung mga religious group na iba na huwag tayong tahimik-tahimik dahil ito hindi na po ito kalaban natin tao, ang kalaban natin dito is influensya ng dyablo dahil nakikita nyo naman na yung ang tama ginagawang mali at yung mali ginagawang tama, ang taong naninilbihan ng matuwid ginagawang masama at yung masamang naninilbihan ginagawang matuwid. So maraming salamat sa inyong panunood. God bless us all at God bless the Philippines.